Mga sundalo ng Israel, sinubukan nga bang mag-infiltrate sa teritoryo ng Jordan sa kasagsagan ng digmaan sa Gaza Strip? Planong pag-atake ng Estados Unidos sa mga sundalo ng Iran, kasado na. Ito raw ay bilang ganti sa pagkamatay ng 3 sundalong Amerikano sa Middle East. Mga miyembro ng intelligence agency ng Mossad, isa-isa ng tinutugis ng Turkish government. Video footage naman ng madugong bakbakan sa pagitan ng Hamas at Israeli forces inilabas ng militanteng grupo. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Isa-isa na ngang tinutugis ng Turkish government ang mga pinaghihinalaang nag-iispiya para sa Mossad Intelligence Unit ng Israel. Base sa ulat ng Al Jazeera noong Biyernes, ika-2 ng Pebrero, inaresto ng kapulisan ng Turkey ang 7 tao na pinaghihinalaang nagbebenta ng mga impormasyon sa Israel ukol sa mga miyembro ng Hamas. Pinaniniwalaang iminomonitor ng mga suspect ang mga target ng Israel upang malaman ng Mossad ang lokasyon ng mga ito. Matagal na nga nagbigay ng babala ang Turkish government laban sa Israel ukol sa mga parusa na maaari nitong ipataw sa kanilang bansa kung sakaling subukan ng Israel na huntingin ang mga Palestinian group na Hamas sa loob ng bansang Turkey. Ito ay matapos i-anunsyo ng Israel Shin Bet Security Agency na handa raw silang tugisin ang mga miyembro ng Hamas kahit saan pa nga daw itong magtago, kabilang na sa mga bansang Lebanon, Turkey at Qatar. Inakusahan ng Turkey's National Intelligence Organization ang Israel na kumukuha ito ng mga private detective upang sundan ang mga galaw ng kanilang targets. Dagdag pa ng ahensya, nirecruit di umano ng Mossad ang ilang mga Syrian at Palestinian national upang magsagawa ng pag-iispiya sa mga target nito. Noong nakaraang buwan lamang, 34 na katao ang hinuli ng Turkish police dahil sa di umano'y pagiging espiya ng mga ito para sa Israel. Kabilang sa mga paratang sa mga taong ito ang surveillance, assault at kidnapping ng mga foreign nationals sa loob ng Turkey. Samantala, sa ulat ng Channel 14 ng Israeli local media, inaresto ng Jordanian Army ang 4 na Israeli national kabilang ang mga sundalo ng Israel dahil sa illegal daw na pagpasok ng mga ito sa kanilang teritoryo. Agad na ikinulong ng Jordanian Armed Forces Arab Army ang mga Israeli national sa city of Aqaba sa Jordan. Agad namang nilinaw ng source na aksidente o hindi raw sinasadya ng mga ito na lumagpas sa Jordan-Israel border habang minamaneho ang all-terrain vehicle o ATV. Nang makarating sa Israeli government ang balitang ito ay agad na nakipag-ugnayan ang embahada ng Israel sa Jordan upang maisaayos ang naging problema. Dahil ayaw raw palakihin ng Jordan ang issue ay agad din nilang pinakawalan ang mga nahuli nilang Israeli national. Sa iba pang balita, kasado na ang plano ng Amerikan na umatake sa mga Iranian-linked target sa mga bansang Iraq at Syria bilang retaliation o pagganti sa pagkakapatay ng mga ito sa 3 sundalong Amerikano noong nakaraang linggo. Sa ulat ng CBS News noong Huwebes, ika-1 ng Pebrero, inaprobahan na ng White House ang plano nito na pag-target sa mga Iranian personnel at mga pasilidad na konektado sa Iran sa loob ng 2 bansang ito. Hindi naman nagpapatinag ang Iran. Sa katunayan, sinabi ni Iranian President Ebrahim Raisi na sino man daw ang magsagawa ng pag-atake sa kanila ay siguradong mananagot. Parehong sinabi ng United States at ng Iran na kapwa ayaw nilang magsimula ng isang digmaan subalit handa raw sila na ipagtanggol ang kani-kanilang mga bansa kung kinakailangan. Sa pagkakataong ito nga, anumang maging military retaliation ang gawin ng Amerika sa Iran ay siguradong magdudulot ng mas malaking gulo sa gitnang silangan. Makailang ulit ding itinanggi ng Iran na wala raw silang kinalaman sa mga naganap na drone strike sa Tower 22 US military base sa border ng Syria, Iraq at Jordan na ikinasawi nga ng mga sundalong Amerikano.
Ayon pa sa kanila, anumang operasyon daw ang ginagawa ng mga grupong sinusuportahan nila ay voluntaryong ginagawa ng mga ito. Kung inyong matatandaan, inako ng Islamic Resistance sa Iraq ang responsibilidad sa naganap na pangbobomba sa base militar ng Amerika. Ang Iraqi group na ito ay miyembro ng tinatawag na Axis of Resistance, isang organisasyon ng mga militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran, kabilang nga rito ang Hamas, Hezbollah at Houthi. Ito ang dahilan kung bakit nga may panawagan ang mga oposisyon sa Amerika na direktang atakihin na ng US ang Iran dahil ito di umano ang ugat o punot dulo ng mga problemang nagaganap sa gitnang silangan. Muli na namang naglabas ng video footage ang Hamas kung saan ipinapakita nila ang naging madugong bakbakan sa pagitan ng kanilang grupo laban sa Israeli forces. Sa kasalukuyan nga ay wala pa ring puknat ang kaguluhan sa Gaza Strip dahil nga sa bakbakan ng Al-Qassam Brigade at Israel Defense Forces. Kaliwat kanan at walang humpay ang bombahan ng magkabilang grupo. Sa video nga na inilabas ng militanteng grupo, sinabi nilang nagawa nilang wasakin ang mga armas at mga makinarya ng Israeli military. Nagkaroon pa nga ng barilan sa mga kalye ng Gaza City sa bahagi ng Tal Al-Hawa na di umano'y ikinasawi ng mga sundalo ng IDF. Ipinakita rin ng grupo ang kanilang sniper operation na target ang mga sundalo ng IDF. Sa video ay makikita rin ang pangbobomba ng Hamas sa mga bulldozers ng IDF na ginagamit upang wasakin ang mga kabahayan sa teritoryo. Inakusahan ng grupo ang Israel na winawasak daw nito ang mga kabahayan upang ipakita sa publiko na hindi na raw pwedeng tirhan ng tao ang Gaza. Gayunpaman, hindi nagbigay ng komento ang Israel ukol sa claim na casualty o nalagas na miyembro ng IDF na ayon sa Hamas. Bagkus nga ay naglabas na rin sila ng kanilang video footage mula sa battlefield. Makikita rito ang mga Israeli jet fighters na binobomba ang Hamas target location sa Gaza. Makikita rin ang malawakang pagpapasabog sa teritoryo na sinabi ng IDF ay ginagawang lungga ng Hamas operative. Sa kasalukuyan ay nasa higit 27,000 na ang nasasawi ng mga Palestinian sa teritoryong ito magmula pa nga noong sumiklab ang digmaan noong Oktubre ng nakaraang taon. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe, i-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royce at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.